Magandang araw po sa lahat mga idol. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Meron tayong naayos dito na Yamaha XTC 125. Ang kaso nito ay kumakain ng langis at muntik nang maubusan. Kaya ngayon ayusin natin dito. At sana mga idol, panoorin nyo ito hanggang sa dulo para at least meron kayong makuha na idea kapag ito yung issue ng inyong motor na kumakain ng langis at nag-overheat, nawawala yung puwersa. Ngayon tatanggalin natin itong kanyang pinaka-cover kasi nandito yung dahilan kung bakit nag-overheat itong motor ni sir. Ngayon simulan na natin. Let's do this. Ay, sus. Tara, boss. Kamayar ang diferensya, oy. Pakay, oh. Ay, pahak, kilid. Wilsil, na rin, gisay, oh. Kamayar, kit-kit nila ba? No. Dahil gamay. Naraw, kanyo? Kamayar sa pangagoy, naraw? Bangat ya, tipak din. Tipak. Malitin na ng bago. Kamayar, oy. Flat na. O-ring sa starter, flat na. Adol. Wheel seal. Ito na po yung wheel seal ng crankcase cover. Meron siyang nakalagay na RH, ibig sabihin right hand, right side cover. Ilalagay natin. Ito natin dito. Kailangan talaga sigurado na sakto yung wheel seal na nabili. Ang side piece cover talaga. Dito yung bomba ng oil ng langis. Ito sa loob. Importante ito. Tapos lagyan na natin ng kunting langis. Yan. Bago natin ikabit, siguraduhin natin yung kicker na bumagalat at bumabalik. Yan. Ayan. Kumakagat tapos bumabalik. Na dito pantay siya. Bago natin kabit lagi sa uring, ano ba ng atras? Uring. Ayan. Tapos bisa. Ayan. Tapos ito. Patibay. Aroy. Belay. Ito. Tumain natin. Tapos natin yun.
pumasok. Ayan. Higpit pa. Ayan. Huwag masyado. Gusto natin pandarin. Titingnan natin kung nabumba ba yung langis. Kaya ngayon. Itong maliit dito, ito yung tornilyo na para masubukan yung bomba ng langis. Start palit. Yan, handa na. Saan natin tanggalin ito? Tingnan natin kung may lalabas na langis. Pang umakit na langis dito. Ayan, napakalakas ng bomba ng langis. Madaloy na yung langis dito patungo sa kanya salidarit. Sabihin sa ito kanya makakalidarit natin. Tapos na yung bomba ng kanyang langis. Pero maingay yung kanyang bubuksan natin to. Ang kanyang salidarit. Yung tirada natin. Tirada kiss sa yung overall. Kiss natin lang natin. Para hindi na mag-hit. Tigas para mapuputol ko pa ang pinilit natin, kaya tagaan talaga. Balik-balikin lang natin kung may sa halungan po. Kaya sa mga pinili na kinalawag lambot na. Ayan, sumama pa yung kanyang thread. Ayos, hindi na putol. Ayan, huwag ka. Ayan, lambot na. Ayan. Tapos. Ang galing. Ayan. Ito na yung brake shoe spring na DIY natin.
adjust ng tensioner. Tanggalin na lang natin yung tensioner mismo para madali. Yan, tanggal na natin yung tensioner. Yan. Tapos kailangan nating lagyan ng lubid para hindi siya malaglag sa kailaliman. I-capnize natin ito para iwasan natin na magasgas para guminawa para mawala ingay. Check na rin natin yung cambearing kasi maingay sa kanina. Masira na itong kanyang cambearing. Yan. Awa siya. Pinakakabli na cylinder head. Sa kabila. Sos. Grabe na yung carbon dito. Kanya combustion chamber. Ayan. Tignan natin na. Kita nyo kung gano'n kapal yan. Ganyan kapal yung mga carbon niya dito. Kaya bagla. Linisin natin. Tapos cylinder head gasket. Salitan natin mamaya. Tsaka kita natin yung piston. Yan, maluwag na yung piston. Ano no? Maluwag na. Yan. Piston niya dito. Maluwag na. Maalog na na konti. Yan, lapit na. Yan. Butin lang natin ng dahan-dahan. Kasi baka mahulog. Hindi dapat mahulog. Para maiwasan. Lagyan natin ang pag-menu. Tambok. Pagod natin. Susugutin natin. Ito yung gagawin ninyo. Hugutin nyo yung bore. Para maiwasan natin na malaglag yung dawil. Tips ko sa inyo pag naghuhugot kayo ng bore para hindi malaglag yung dawil, lagyan nyo ng tornilyo. Yung stud bolt, balik nyo, kabit nyo mga dul yung ikot natin. Tapos pwede nyo nang kunin para mas safety. Lagyan nyo ng basahan dito sa ilalim. Akin hindi ko na nilagyan, dinadahan ko lang siya para hindi malaglag yung dawil. Ayan, tanggal na natin. Ito na yung dawil na sinasabi ko sa inyo. Papasok siya dito sa loob minsan yung pindawil kapag nalalaglag siya. And meron ng kunting tama dito sa ilalim. Yung piston niya sunog na. Ayan, meron ng mga carbon pumasok. Birit yata to kaya nasunog itong kanyang piston, no?
Palitan natin ito ng bagong piston. Yung liner. Isa-isa. Ito na yung gap nyo. Malaki na yung kanyang gap. Ayan. Tapos dito, ibabaw. Ganun pa rin. Sukat natin yung buong piston dito. Ganun lang natin lahat ng mga piston ring. Tumigas na yung kanyang piston pin. Parang nasunog yata to na nag-overheat siya. Nung nag-overheat ito, kaya nasunog itong kanyang piston. Tapos dumikit na yung kanyang piston pin. Tumigas siya. Kaya mahirap na siyang hugutin. Tanggalin lang natin itong synchronizer ito, itong oil ring expander. Tapos ayan, matigas na hugutin yung ganyang pin. Balik na lang natin kasi matigas na siya. Sukat natin. Ito na lahat yung mga piston ring. Kasi ayan. Malaki na yung kanyang gap. Nalalaglag na yung kanyang piston dito. Titingnan eh. Dito na lang sa baba yung maigpit pero sa taas wala na. Say, Kwal. Desisyon na ni. Sunod na. Piston. Sunod na. Alis na lang diya. Overhaul. Nuberitan. DIY tool. Brake pad. Ito. Ayan. Matigas yung piston ring. STC. Kailangan talaga ng puller. Tapos yung rubber arm lang natin, tandaan natin kung saan natin tinanggal. Ayan, exhaust pa. Meron pala tandaan, lagyan natin ng pin ito yun. At yung cams, check natin yung bearing. Okay pa naman yung bearing. Yung lagotok dito, yung piston lang talaga. Malagotok. O-ring dito, palitin, no? Flat na. O-ring. Ito yung gagamitin natin na pang Alcantara. Suroy. Ano ba? Magduwa-dunga na sila. Sige lang, kay unya day. Kumanay mo na, uli na na. Yay. Mura wag na suko.
Tagsar gaya po busy sila la. Yan, muntik na tumalsik yung valve lock. Mahirap pag tumalsik to nawala. Hirap hanapin, walang mabilhan. Kaya ingat-ingat tayo. Talagang ingatan. Kaya hindi tumalsik. Papalitan natin, igagay natin to, tapos papalitan natin ng valve seal. Kaya na lang natin to linisin pagkatapos natin ma-grind. Pilit tutudugay ba? Gahe na ko yung pin. Sa dami na ating pinapabirhol, kunti na lang yung natira dito. Malapit na maubos itong grinding compound natin. Grind muna natin, pagkatapos palitan natin mamaya ng valve seal. Pula. Ayun, linisin na natin. Iwasan lang natin para matanggal yung mga grinding compound. Paglaman lang natin yung mga carbon dito. Tapos na natin may grind. Saka ito exhaust, pantay na siya. Wala na yung uling. Balik lang natin. Dito natin ang konti. Para yung importante talaga every 28,000 o 30,000 ang tinakbo na yung motor. Palitan nyo na ng crankcase o wheel seal. Yung wheel seal para sa bomba ng kanyang langis. Palitan nyo na habang hindi pa siya napunit, hindi pa nasira. Para maiwasan na ganito yung pagka-overheat at saka huwag din nang hintayin na linisin na natin po. Linis na yung dalawang bago. Yan. Yung margin na pantay na siya dito. Yan. Linis na. Yan. Hindi yan yung kulay ng bearing. Sunog na. Yan, bumigay. Pati bumigay siya. Sunog na. Gawin natin dito. Lilihain na natin. Lisan po niya. Pilin na kuhan. Cam. Lisan na naman itong cam niya. Lisda na ng cam. Hindi na natin pinalitan ng bagong spark plug. Kung ito naman yung kanyang spark plug, ito na yung lumang valve seal. Yan. Ito na, tanggalan natin. Siguraduhin natin na matanggal itong valve seal at kasama na rin yung spring. Yan.
Ito yung bagong valve seal. Isang set, dalawa na to. Yan. Tapos yan. Ito natin yung dalawang valve lang. Intake at saka exhaust fan. Yan. Tapos na rin natin itong light line. Tapos valve spring. Dito sa kanyang valve spring, dito sa kabila walang pintura. Dito meron siyang kulay, merong pintura na nakalagay, kulay asul. Sabihin ito yung nasa taas. Tapos valve retainer saka valve lock. Yan. Tapos sa pagkabit nito meron tayong valve installer. Ito yung dalawang o-ring. Yan, may kabit natin yung dalawang o-ring. Yan, pinalitan natin ng bagong o-ring kasi flat na yung luma. Gamit yung DIY na valve installer. Yan eh. Kabit na natin. Saba ba? Sige, mga panawag ya. Ay, pagkakala ba? Kasi kung nga, ikaw muna. Ikaw muna niya. Pinalasong nga lang niya ba? Pinalasong nga na. Kasi hindi mo. Ayan. Pumasok ka rin. Sa wakas. Yung mahirapan tayo sa magkamisod. Ito yung ginawa kong installer. STC. Ito yung kanyang spacer sa loob. Mahaba. Ayan. Bawad mo siya ng tubo tapos siniwa-hiwa ko siya dito. Ito sa dulo. Kaya yung tsura. Ko lang gumawa nito mga dun. Hirap pag walang installer. Nakabit ko na rin sa wakas. Tapos kabit na natin itong dalawang rocker arm. Tahin natin dito sa intake. Intake valve. Yan. Tapos ito sa exhaust valve. Ikabit na natin yung camshaft. Ayan. Tapos yung pin. Rocker arm pin. Ito. Yan, isang pin. Ikabit na natin dito sa exhaust valve. Kasi hindi siya naasinta yung butas ng rocker. Balik natin. Yan, lumalaw na yung naipit siya. Yung rocker arm kasi hindi natin naasinta yung butas.
para masinta yung butas. Kailangan nating itapat itong dulo ng balbula dito sa ating dulo ng ating valve adjuster o tappet screw. Yan. Tapos yan, pupukin lang natin. Kapag matigas, huwag yung pinitin kasi tumama yan. Pag malambot na siya, pwede nyo nang pupukin yung konti yan sa bumaon. Yan, ayos na. Ilagay na natin yung lock. Ikabit na natin yung dalawang pin ng ating rocker arm, yung pinaka-lock niya dito. Ikabit na natin hindi matanggal yung ating camshaft. Hindi nabasag yung bearing dito. Walang kabirit siya. Ginamit na natin yung mga nakakamay. Paano natin? Yes, isa. Saka itong ating rotulan, basahin na natin para yan. Malaman natin na singaw. Subukan natin lagyan ng gasolina. Dito rin sa exhaust. Diyan, wala nang singaw. Ayos. Yung bagong burkit. Kasing natin, sama na rin yung piston at saka piston ring dito sa kanyang burkit. Biwin na yung ginamit ni Sir. Mura lang at saka matibay. Biwin lang ang baon. Biwin pang STX 54mm. Pareho lang sila ng STX at saka XDC. Kasya rin dito. Mura to. Meron na siyang gasket na bore gasket, cylinder head gasket at saka tensioner gasket. Meron siyang piston pin, piston ring. Ayan. Saka bore. Kasama na rin yung piston pin lock, pinaka-lock. Ito na yung kanyang bore. Tapos kasama na rin sa loob yung piston, bore at saka piston. Ayan. Ito na yung tsura niya sa loob. Maganda siya. Biwin. Ito yung code niya 5BL00. Ayan. Mga doon. Ito yung piston pin lock niya. Ayan. Pagkabit ito, kailangan yung unahin natin yung dito sa bandang kanan. Ayan. Saka yung arrow niya nakaturo dito sa exhaust. Ayan. Ayan yung posisyon. Yan. Tapos natin may ikabit, ikutin lang natin para sigurado tayo na ikabit natin ng maayos yung piston pin lock. Yan. This is it mga dol.
Ayan, na ikabit natin na pumasok na siya dito sa kanyang hiwa. Ayan. Or canal. Inside the piston. The piston pin lock is already installed. Then, piston rings. This is the piston ring set. Sa pagkabit itong expander or wheel ring, ganito lang siya, yung matulis dito banda sa below, sa baba. Ayan, dyan banda sa baba. Yan dito yung kanyang wheel ring grippers. Yan. Then next, this is the second ring, second compression ring. Dito natin siya ikakabit. Let's install here in the center. Yan. Then first ring at the top, or yan, ikabit na natin. Now let's put this pin inside the hole of the piston. Yan. Then put here and install our piston. Install a piston here in connecting rod. And pin lock. Let's put this into it. Ayan, nagkabit na natin yung let's double check. Okay. This is the next pin dowel. Okay, installing pin dowel, we need to put gasket hole or gasket maker. For safety, that our pin dowel is not thrown, di mahulog. Pin dowel is not falling inside the engine. This is the ball gasket. Okay. Okay. Okay, okay. Oil. Oil. Put this tensioner. Tie this. Ayan. Okay ha. Thank you. Yan. Chain guide. Gasket, cylinder head. This side, and after that, here.
guhit. Ito ang ginandaran. Kira. Sikwisik kang wilo. Sabutan na wala. Bumba na yung city. Okay na ni. Side kiss, top overall. Pwede ha, magtinaguptok to ba?